beloved Boss Mike Cervera. Magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Wait lang, ayusin lang natin tong balik. Hindi, mali. Ito. Yan. Yun. Ayos. So, ito na nga, talakayin natin itong habang tayo papunta sa ating meeting, mga kababayan ko. Paki-comment nga ho, ha? Hindi ko kayo masyadong nakikita dyan sa kung ilan na ba yung nag-likes tsaka meron na bang nanonood, paki-comment nga ho dyan kung okay na ba. Ha, mga kababayan. So yun, eto, talakayin natin tong si Sulaika. Dahil nga po ito ay inimbitahan, sinapinahan, inimbitahan. At hindi pa man din pumunta nga daw sa Senado. At inambus, mga kababayan, shoutout po sa inyo lahat, nandyan na, sa inyo lahat dyan, Valdez Violeta, di ba? Eto na nga, mga kababayan. Iniimbitahan, sinapinahan si Sulaika Lopez. Ito pong Chief of Staff, sa mga hindi nakakaalam, Chief of Staff po ni Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, eto na nga, mukha nga pong dededmahin, mga kababayan. Eto pong paanyaya ng Senado para po maging witness, dahil nga po etong depensa, binanggit at ginamit yung kanyang pag-iyak-iyak. Nag-iyak-iyak ho, mga kababayan, sa isang press con na pinamumunuan ni Sara Duterte na ipinakita ng depensa. Yung pag-iyak-iyak niya. Ngayon, nag-apila ang prosecution na si Sulaika bilang witness, imbitahan kasi nga nagamit yung kanyang video, yung pag-iyak-iyak niya, shoutout sa inyong lahat, mga kababayan ko. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Nila na ba yung nanonood? Meron na tayong 62 na nanonood. Mga kababayan ko, nagamit yung pag-iyak-iyak niya, ginamit ng prosecution, Paliwanag lang natin. Ngayon, syempre, karapatan din ng prosecution, yung ginamit ng depensa. Depensa kasi ito yung kampo ni Sara. Liwanagin muna natin. Ang depensa ay yung kampo po ni Sara Duterte. Ang prosecution, ito po yung mga lumilitis. Kumbaga ito yung mga gustong panagutin si Sara Duterte. Naniniwala na may kasalanan si Sara Duterte. Yan. Maliwanag po, So ngayon, etong depensa na kampo ni Sara, ginamit ang video, yung paiyak-iyak, paulit-ulit na ipinalabas. Nagkaroon tuloy ng pag-iisip ang prosecution, etong panig ng prosecution, na gamitin yung imbitahan si Sulaika. Baka siguro kailangan tanungin natin, tanungin natin, baka mamaya hindi nagsasabi ng totoo, ganyan. Maaaring ganun, maaaring lang, example lang ho yun. Kailangan nilang i-cross-exam siguro, or yun na nga, tanungin sa mga bagay-bagay kung ano ba talaga ang totoong nangyari doon po sa press con ni Sara na yon. Ayun. Ngayon, mga kababayan ko, mukhang hindi ho dadalo, mukhang dededmahin ho. Deadma si Sulaika, mga kababayan. Bakit? Mga kababayan ko, tinanong ho siya dyan sa Senado kung siya ba ay dadalo. Ang sagot ang sagot, mga kababayan, alam nyo? Sabi ba naman maghanda tayo sa bagyong Inday daw. Na ginawan pa ng
ng ibang meaning ng mga DDS daw. O paghandaan daw yung bagyong Inday, ang ibig sabihin daw nun, abay merong mga pasabog si Inday. Kalo ko rin mga kababayan Ha? Oo, Olive Macapagal. Oo, sa inyo pong lahat, shoutout sa inyo ha. Hindi ko makita yung inyong mga pangalan. 'Di ba mga kababayan ko? Para binibigyan nila ng ibang ibig sabihin yung paghandaan daw, yung paparating na super bagyong Inday. Oo, na kinokonekta ngayon kay Inday na para bang gusto nilang sabihin na talagang si Inday merong paparating na pasabog. Ganon. Kayo ba'y naniniwala? Kasi mga kababayan, sa loob ng 4 na taon na vice-presidente siya at sa loob ng 4 na taon na pinapaasa niya yung mga bobot tanga na makikipag-bloodbath siya, wala pang nangyayari Kaya para sa akin, lahat na lang nasasabihin nila, kung meron man, para iangat pa si Sara, baliwala na sa akin Parang isa na hong malaking katangahan, mga kababayan, Oo, napaniwalaan pa yung mga pandali nilang ganyan, 'Di ba? Kayo ba'y naniniwala pa kay Sara sa mga ganyang mga palipad hangin nila? Ha? Naniniwala pa ba kayo sa mga palipad hangin nilang yan, mga kababayan ko? Nako po, ako hindi na ho naniniwala dyan Sa totoo lang. Opo. Ngayon. Nandyan na yan. Pero teka muna. Hindi sinasagot ng direkta ni Zulaika yung paanyaya na diyan pa lang sa pagpunta niya pa lang sa Senado na ewan ko baka parang si Sara din, oy nandito na ako, hindi niyo naman ako tinatanong gano'n tinanong ho ng media kung siya ba ay dadalo. Yun nga yung sagot niya na para bang dinedma niya yung tanong na kung dadalo ka ba. Parang walang bibigay ng interes. Oo. Parang hindi siya nagbigay ng interes na siya ay dumalo, mga kababayan. Wala. Hindi siya nagbigay ng interes. So para sa atin, mga kababayan, yan ay malaki hong para bang pambabaliwala. Oo. Nako. Nagugutom na ho ako. Konti lang yung nakain ko kasi sa kakamadali. Magda-drive-thru muna tayo ha. Drive-thru muna tayo syempre. Mga kababayan. Ha? 'Di ba? Ano po, ha? Welcome to the new viewer, sabi ni Olive Macapagal. Pakibati naman yung mga bago nating kasama. Alam mo naman, marami tayong mga bagong subscribers Dali, order lang tayo ha. Wait lang. Lalo. Hello, good afternoon, Mrs. Order. Meron kayong Coke Zero? Ako, meron po. Coke Zero na merong twister fries. Meron ba nun? Hello? Yes po, meron po. Sige, yun na lang. Coke Zero na pinakamalaki. Kung merong sing laki ng pitchel, okay lang. Tapos twister fries po. Yun na po. Okay na po. Sorry, wala na po tayong twister fries, sir. Sabi mo kanina meron. Coke Zero, sir, yung capital. Coke Zero. Opo. Sige, yun na lang yung ano ba yan? Yung ano ba yan? Yung pie ninyo, ano yan? Ubi, ano ba yan? Ubi, ano ba yan? Yun yung taro, ano ba yun? Taro buko ba yun? O taro makapuno? Taro custard pie po yun. Ayun, pengi nun. Ilan po? Magkano isang box? Ay, ilan piraso isang box? 10 piece po siya, sir. Ayun, isang box. Isang order lang po. Opo. Isang box. Sorry, sir, wala po tayong per box. Per piece lang po. Isa na lang, isa na lang. Okay. Tsaka laba, sir, baka gusto niyo po i-try. Ay, hindi, yoko. Gusto ko yung ube Okay. lang. At saka Coke Zero malaki. Large Coke Zero pa, isa po. Taro po. Ha? Next order po. Wala na. Sit na lang po sa first window. Thank you. Yun, mga hindi, pang dessert na kasi kumain naman na ako. Hindi na kailangan marami. So, ayun na nga mga kababayan.
kung de-deadmine ni Sulaika ito, alam nyo na, talagang takot sila mga kababayan, ano. Talagang takot sila na matanong mga kababayan. Oo. Oo, takot silang matanong, ano. Oo, parang si Sara lang, takot na takot din eh. Ayaw din humarap. So walang pagkakaiba. Eh kung si Sara nga ayaw humarap eh. Eh si Sulaika pa kaya, no? Mga kababayan, ano? Naku. Oo. Eh wala, mga kababayan. Tignan na lang natin. O tapos dito tayo kay Kalilong. Nako, mga kababayan. Alam nyo si Kalilong, pag-usapan natin ha, si Kalilong ha. Bumilib talaga ako sa kanya, promise. Oo, napabilib ako ni Kalilong sa kanyang mga pagsagot-sagot na hindi nalilito kahit na matagal ho sa upuan na nakaupo, ganyan, ano. Hindi talaga mga kababayan na ano eh, na distract o nabago yung statement niya o nangatal man lang o natakot man lang sa mga tanong o nalito man lang, di ba? Hindi talaga mga kababayan, talagang ngayon, oo. Very confident, ano? Oo. Eh eto pa mga kababayan, oo, ha? Tinanong siya ng mga abogado, di ba? Ay, oo. Oo, tsaka yung oo. Oo, di ba? Oo, kakamping to eh. Oo. Yun, mga kababayan. Bilib na bilib talaga ako doon kay ano, kay Kalilong. Eh wala eh, kahit si Alan Petra Cayetano hindi umubre na para bang mas magaling pa ho yung si Kalilong sa kanila eh. Si Robin Padilla mga kababayan eh, nagmukhang tanga lang eh. 'Di ba no? Oo, sabi ni Ate oo daw. Nagmukhang tanga daw si Robin Padilla. Bobo yun eh no? Binoto mo yun? Hindi mo binoto? Buti naman, putang na bobo yun eh. Oh, 'di ba? Dinamay. Dinamay. Oh, 'di ba mga bobo raw Robin Padilla, sabi nung teller, bata pa. Oh, kita mo? Hindi, kakamping. Ha? Eh hindi ho totoo. Alam nyo mga kababayan, ang ginagawa kasi, eto makinig kayo. Napansin ko. Etong depensa, kino-contest nila yung video na pinapakita nung pong inimbestigahan ni Kalilong. Yung video na inimbestigahan ni Kalilong. Pero etong depensa mismo, yung video na pinapakita nila na question nila, ginagamit din nila bilang ebidensya. Nakuha nyo mga kababayan? Medyo may ikot. Baka ano ha? Oh. 'Di ba mga kababayan? Ulitin ko para maliwanag. Yung video po na ginagamit ni Kalilong bilang ebidensya na question ngayon, 'di ba? 'Di ba no? Bobo si Robin Padilla, no? Nakakabwisit. Oo daw, 'di ba? Okay na? Ingat na lang daw. 'Di ba mga kababayan ko? Pakay na. Biruin mo, kini-question mo yung video, lalo na ito si Robin Padilla. Kini-question nyo yung video kung authentic ba, di ba? Kung legit ba. Pero ang depensa ninyo ay yung video na rin yun, yung ginagamit nila bilang ebidensya. Putang ina talaga mga kababayan tong mga kampo ni Sara, no? Napakakatanga kasi mga kababayan. Ang tatanga talaga. Ewan ko ba? Biruin mo. Kinukontest ninyo kung legit. Pero ginagamit nyo rin na ebidensya yung video. Tama ba mga kababayan? Ewan ko ha. Ewan ko kung ako lang nakapansin. Baka hindi nyo ho napansin. Kaya ako sinasabi. Pero tingin ko naman napansin nyo yun. Pansinin nyo maigi. Sarap talaga ng Coke Zero sa Jollibee, mga kababayan. Oo. Napansin nyo ba yon mga kababayan? Di ba? Ang laka, nagbanggaan sila. Ano nangyari dyan? Nako. Nato, mga kababayan, no? Yung sasakyan, no? Yun, no? Nato. Di ba mga kababayan ko, pansinin nyo lang, ho. Ulitin lang ho natin.
Alam nyo naman, wala tayo sa studio, kaya wala tayong pinipresentang video. Pero puro salita lang tayo rito dahil alam nyo na. Pero alam ko naman naiintindihan nyo. So ngayon, balikan natin. Kini-question ho ng kampo ni Sara Duterte ang depensa, si Alan Peter Cayetano, lalong-lalo na itong si Robin Padilla. 'Di ba? Lalong-lalo na talagang pinanggigigilan nila ho si Kalilong, 'di ba? Una kong napansin mga kababayan, yung video ho na kini-question nila kung authentic ba, legit ba, o baka daw AI, etc. etc. Kini-question nila. Pero kalaunan ginagamit din ng depensa yung mga video, kaya nga ho pinakita nila yung video ni Zulaika na umiiyak, 'di ba? Kasi yon parte yon ng video na press con ni Sara Duterte. Oh. So ano yun? Pagka kayo ang gumamit ng video, legit. Pagka iba ang gumamit ng video, peke, ganon. Tanga, mga putang ina talaga. Diba, no? Alam nyo yun, ginagawa nilang tatanga-tanga ang taong bayan na para bang hindi naman nila malalaman. Diba? Hindi eh. Ako po kasi masyado po akong naka-observe sa lahat ng mga nangyayari. Makaligtaan ko man o hindi ko mapanood ngayong araw, babalikan ko ho yan para tignang maigi kung ano ba yung nangyari. Ganon po mga kababayan eh. Oh. Eto pa mga kababayan. Kanina pa si Kutoy. Oh, ngayon eto pa, meron pa akong isa bukod diyan. Meron po akong napansin na isa. Sana napansin nyo rin. Ano yun, Boss Mike, napansin mo? Eto ho, napansin ko na isa. Hindi ba kayo nagtataka? Itong sila Alan Peter Cayetano, itong sila Robin Padilla, itong sila Amy Marcos, wag na si Marcoleta, nakakulong na eh. Pansinin nyo, nung yung 18 Marines, ang kanilang tinatanong, ganyan ba yung trato nila? Ganyan ba ang trato netong mga Duterte senators? Kung paano nila tanungin si NBI agent Kalilong, di ba magkaiba? Napansin ko lang na para bang dito kay Kalilong, gigil na gigil sila mga kababayan, itong Duterte senators. Pero pagdating doon sa mga 18 kargadores, kulang na lang mga kababayan. Alam nyo, iduyan ng mga Duterte senators, lalong-lalo na si Robin Padilla. Kulang na lang, iduyan niya yung mga 18 kargadores mga kababayan di ba? Pero pagdating kay Kalilong talagang hinahanapan pa nila ng butas na masirat matanggalan ng kredibilidad di ba ba mga kababayan? Di ba, no? Grabe. Kaya alam nyo mga kababayan, minsan talagang tama yung sinasabi ko na lagi tayong manuri ng manuri Lagi nating lalawa ang pangunawa sa mga ito Kasi yung kanila pong ginagawa mga kababayan ay legal na panggugulang Oo. Nanggugulang po sila Na para bang pagdating ng kakampi nila, pagdating na makakasira kay Pangulong Bongbong Marcos, wala yan, lahat yan, oo. Maluwag ang kalsada, ganon. Maluwag ang pintuan, pumasok ka lang. Pero pagdating sa mga against naman kay Sara Duterte, lalo na po itong nag-iimbestiga ng video na NBI agent na si Kalilong, masikip mga kababayan. Ang sikip ng pintuan, di ba? Sobrang sikip ng pintuan sa kanya dito sa mga Duterte senators. Yun. Ngayon alam nyo na. Di ba, no? Grabe. Anyways, ganun talaga mga kababayan. Talagang etong mga senador natin hindi po lumalagay sa gitna Ako alam nyo, pabor ako Pabor ako na dapat lahat ng mga senador dapat
walang pipiliin na, di ba? Na mga politiko, dapat wag sila munang kumampi. Kasi tulad niyan, judge sila. Kaya nga judge ka, dapat nakapiring ang mata mong hayop ka, Robin Padilla pero ikaw hindi Tangina, yung timbangan mo, timbangan na may kinikilingang hayop ka di po ba mga kababayan? Kasi judge sila dyan dapat isang tabi nila yung pagiging bias. Kaya lang, wala talaga mga kababayan ko. Kaya pag ako naging senador o kongresista, papatupad tayo ng batas na ang mga magiging bias na mga tatayong mga judge sa impeachment trial kahit kanino, pag nakita nating maging bias, putang ina, pugutan ng ulo. Dahil walang kwenta mga kababayan di ba? Walang kwenta. Kain muna tayo, nagugutom na ako. Lami. Wala signal. Mawawala signal Nasa under sa may tunnel dumaan ako ng tunnel. Yan, bumalik na ba? Di ba mga kababayan ko? Kayo, tanong ko, ano pa ba yung mga napapansin ninyo na tila ba may mga pag-iling o nagiging bias ito mga senador ng mga Duterte? Ako, si Cayetano, mga kababayan, si Cayetano, napansin ko. Yung si Cayetano, hindi po nagiging judge, nagiging abogado po ni Sara Duterte. Abay, pansin na pansin Ang lakas ng ulan mga kababayan dito sa sa Quezon City. Ang lakas ng ulan. May bagyo na ba? Baka eto na yung sinasabi nilang bagyong Inday Pero labas na lakas ng ulan mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano, mga kababayan ko, obvious na obvious ang putang inang iyon na hindi talaga na judge kundi nagiging abogado ni Sara Duterte. Sa mga style niya, mga kababayan, style niya mga kababayan ko, parang gina-guide niya yung mga abogado ni Sara Duterte para maging maging tama yung mga ginagawa. Kahit papano naman si Alan Peter Cayetano abogado rin naman at batikan na dyan, tahiran na sa Senado. Pero hanggang ngayon wala pa rin nagagawa yung putang inang yun di ba? Kundi mamuliti ka lang, balimbing kung sino nakaupo, nando doon nakasupsop. Yun nga lang, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang hindi niya maganon. Matalino si Pangulo, kilala siya na ganun ang ugali niya. Kung inyong mapapansin, tandaan nyo, yung 2022 hanggang papasok ng 2024, si Alan, 2026, sa loob ng 3 taon mahigit, tahimik si Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Bakit? Sumisip-sip ang putang ina Tingnan nyo si Pia, yung kapatid niya, di ba? Naka-alyansa pa. Pero putang ina, ginamit lang din nila yung alyansa para manalo si Pia. Ano ibig ko sabihin dito? Ngayon lang bumabanat-banat si Alan Peter Cayetano kasi malapit nang bumaba sa pwesto si Pangulo. Pero yung 3 taon, halos 4 na taon, tahimik si Alan Peter Cayetano. Sabi nga ng iba, nasa na si Alan Peter Cayetano? Bakit hindi bumabanat? Bakit tahimik? Di ba? Bakit? Kasi, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano umaasa na mapaboran ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun! Kita nyo, mga kababayan, ang lakas ng ulan. Grabe, Lakas ng ulan, Kita nyo, mga kababayan.
Ayan oh. Lakas ng ulan oh. Grabe no? Oh. Ang lakas mo ng ulan. Oo. So anyways, mga kababayan ko, hanggang dito na lang at malapit na ako sa meeting. Kita-kita po ulit tayo. Maraming salamat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!